Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang paggalaw ng mga bagay-bagay bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhi na may kakayahang pumili ng sarili niyang desisyon ay persona. Walang anumang bagay ang gumagalaw ng walang dahilan. Ang mga bagay na gumagalaw ay bunga ng ibang bagay na naging sanhi sa paggalaw nila. At anuman ang naging sanhi sa paggalaw na ito, ay may naging sanhi rin sa paggalaw nito. At ito nga ay magpapatuloy pa. Subalit, hindi naman pwede na walang hanggan ang pagbalik sa pila ng mga naging sanhi. Kaya naman dapat may pinakaunang sanhi na magsisilbing simula sa paggalaw ng buong kalawakan. Ang pinakaunang domino ng ating realidad. Ngayon, paano naman kaya ito naging ebidensya na may Diyos? Para mas maging malinaw sa atin ang lahat, isipin mo na lang halimbawa kapag naghagis ka ng bola. Ang bola ay walang kakayahang paggalawin ng sarili niya. Kailangan na may ibang bagay na magiging sanhi sa paggalaw nito. At sa tuwing babalikan natin ang pila ng mga naging sanhi sa paggalaw ng isang bagay, katulad ng bola, makikita natin na ang pinakaunang sanhi nito ay isang nilalang na may kakayahang pumili ng sarili niyang desisyon. Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang paggalaw ng mga bagay-bagay bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhi na may kakayahang pumili ng sarili niyang desisyon ay persona. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Paki-comment naman sa ibaba. At hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Magandang araw sa lahat.